Ang unang ginawa ng babae nang muling mabuhay ay ang panoorin ng kanyang senior. Nakinokopya ang source code ng kanyang artificial intelligence dahil alam na niya na silang dalawa ay pinapanta ng tusong nakababatang estudyante, kaya sa huli, gaano man kahusay ang code na isinulat niya, nanakawin pa rin ito ng tusong nakababatang estudyante. Dahil walang magawa, nagdagdag na lang ang babae ng self-destruct program sa code ng AI. Para pagbayaran ng tusong nakababatang estudyante ang kanyang ginawa noong nakaraang buhay, ang babae ay isang math genius sa computer science department. Ngunit sa cybersecurity competition, itinuring siyang mangongopya ng mga hurado malinaw na ang tusong nakababatang estudyante ang nagnakaw ng kanyang pinaghirapan, pero lahat ng kaklase ay pumanig sa nakababatang estudyante pagkatapos noon. Ang babae ay na-expel sa paaralan dahil sa isyu ng pangongopya. Kahit sa paghahanap ng trabaho, tinanggihan siya ng buong industriya sa sobrang kawalan ng pag-asa. Pinili ng babae na tapusin ang kanyang buhay. Siguro naawa ang langit sa masaklap na sinapit ng babae, kaya binigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli. Habang tinitingnan ng code sa computer na hindi pa tapos, pagtanto ng babae na bumalik siya sa linggo bago ang cybersecurity competition. Lumapit ang kanyang senior, minamadali siyang tapusin ang code nang makita ito ng babae. Hindi niya maiwasang maalala noong nakaraang buhay, nang akusahan siyang nangopya ng mga kaklase. Ang testimonya ng senior na kasama niyang gumawa ng code ang lalong nagdiin sa kanyang kasalanan noong nakaraang buhay. Kayong dalawa lang ang nakakakita sa akin araw-araw na gumagawa ng code. Hindi ko kayo hahayaang magtagumpay ngayon pagkatapos, nagdahilan ng babae na mag-cur. Nag-abang siya sa labas ng pinto at sumilip sa loob, "Hoy, gising. Sa tingin mo, kung tutulungan ko si Joey ng husto sa code niya, kapag nanalo siya sa contest, papayag kaya siyang maging girlfriend ko? Sige na, i-record mo na." Kaya para mabilis na maiwanan ng dalawa, binaliwala ng babae ang kanilang dating pagkakaibigan at ininsulto sila na pabigat lang. Agad siyang umalis papuntang dorm, dala ang bag pagbalik, nang buksan niya ang computer para magpatuloy sa paggawa. Natuklasan niya na sa competition forum, nag-post pala ang nakababatang estudyante ng code na kaparehong-kapareho ng sa kanya. Hindi ba ito yung katatapos ko lang isulat kaninang hapon tungkol sa AI application software development? Pareho ang proseso, pareho ang ideya. Kahit ang posisyon ng cursor ay pareho. Sobra naman ito. Si Josang-jo, hindi lang maganda, matalino pa. Ang galing talaga ni Josang-jo. Kaya niyang gawin ang ganito kahirap na bagay mula ngayon. Ako na ang super fan ni Josang-jo. Ako ang nagsulat ng code na iyan. Ang maaaring manggopya nito mula kay Joey ay sinadyang Sia at Chin lang lamang. Dahil gustong-gusto ninyong manggopya, hahayaan ko kayong manggopya hanggang magsawa kayo. Xiaohui, tapos mo na ba yung artificial intelligence program mo? Pwede ba naming makita? Oo nga, Xiaohui, hindi ko akalain na kahit hindi ka pa graduate, nakakagawa ka na ng ganito kakomplikadong program. Gusto talaga naming makita. Sige. Bye-bye. Self-destruct program. Hindi ba't gagamitin mo yan sa contest? Bakit mo sisirain? Kasi, hindi ako kontento sa program na ito. Plano kong gumawa ulit ng bago. Pero Xiaohui, aabot ka ba? Malapit na ang araw ng contest. Okay lang, alam ko ang ginagawa ko. Lintik na Lin Xiao Tao nagdagdag pa ng self-destruct system. Joey, sigurado akong nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Paalis ko na yung dalawang iyon. Kahit na hindi masyadong bago ang metaverse software, sapat na ito para sa contest. Tingnan natin kung anong software ang magagawa mo ngayon. Oy, bumalik na ang mangongopya. Tapos ka na bang manggopya ng code para ngayon? Anong ibig mong sabihin? Bakit? Ginawa mo pero di mo maamin. Dahil kinopya mo ang AI software niya. Napilitan siyang palitan ito ng lumang metaverse. Xiao Tao, ano pa ang masasabi mo? Anong sabi ninyo? Ang ginawa ni Joey ay metaverse generation. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magkukunwari. Matagal ka nang pinost ni Joey sa competition forum. Nagmamaang-maangan ka pa sa harap namin po eh. Paano nangyari to? Paanong pareho na naman?
Pero napaalis ko na yung dalawang iyon. May ebidensya na, nagkukunwari ka pa nakakadiri, umalis ka na nga, nandidiri akong makatabi ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi, kailangan kong malaman. Mahal, nakauwi ka na pala, kakaluto ko lang ng pagkain. Sino siya? Estudyante ko si Lin Xiao Tao. May problema siya sa pag-aaral, kailangan ng tulong ko. Ikaw pala si Xiao Tao, tuloy ka, upo ka. Anong naging problema? Ganito kasi, yung entry niya sa contest ay nagkataong kapareho ng sa ibang estudyante. Nag-aalala siya kung ano ang gagawin, nagkapareho. Sigurado ka bang hindi mo? Teacher, tingnan niyo po. Ito po ang buong design concept at development process ng software ko. Artificial Intelligence, Metaverse, puro mga advanced topics ang ginagawa mo, nagkapareho pa rin. Nakikita kong malawak ang sakop ng mga pinipili mong paksa. Nasubukan mo na ba ang cybersecurity? May kaunti po akong napag-aralan tungkol dyan. Ang cybersecurity track sa contest na ito ay gumagamit ng attack defense mode. Sinusubok nito ang kakayahan mong mag-isip agad sa sitwasyon. Dahil lagi kang nagkakaroon ng kapareho, ito ang pinakaligtas na direksyon para sa iyo. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala ni Xiao Tao na magkakapareho ang program niya. Talaga po ba? Pero kahit sa cybersecurity track, kung gusto mong manalo, kailangan mong gumawa ng sarili mong firewall. Kung nag-aalala ka na baka malik ang code mo sa campus network, bakit hindi ka muna tumira dito sa bahay habang naghahanda sa contest? Mas secure ang network namin dito. Malinaw na may butas ang network sa eskwelahan ninyo. At sa engineering university namin, may mga slot pa para sa contest. Xiao Tao, kailangan mong maghanda ng mabuti. Huwag mong bibigwin ang inaasahan naming dalawa sa iyo. Salamat po, teacher. Sa wakas, tapos na. Buti na lang umabot. Nandito na naman ako sa lugar na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na mauulit ang dati. HMM. Imposible. Bakit ganito na naman? Napaalis ko na sina Jiang Xia at Qin Lang. Binago ko na ang entry ko sa contest. Umalis na nga ako sa eskwelahan. Lumipat na ako sa bahay ni teacher. Bakit hindi pa rin mabago ang ganitong katapusan? Xiao Tao. Xiao Tao, bakit ka nandito? Araw ng contest ngayon. Oo nga, Xiao Tao. Kumalma ka, huwag padalos-dalos. Umalis ka. Alis. Bakit niyo ako tinraidor? Bakit niyo ako tinraidor? Bakit niyo to ginawa sa akin? Bakit? Ano bang ginawa kong mali? Ano ba talaga ang ginawa kong mali? Hindi kaya. Talagang hindi ko matatakasan ng kapalaran na ma-frame up. Hindi ba? Ako'y nakatakdang hindi makatakas. Nakapalarang maipit. Hindi. Kung muling mabubuhay, hindi ko pa rin maiiwasan ang tadhana ng panggagaya. Na sinayang ang pagtuturo ng guro sa akin. Anong mukha pa ang natitira sa akin para ipagpatuloy ang laban? Zhonghui, hindi kita papayagang magtagumpay. Naiintindihan na. Anong ginagawa mo? Ginoo. Sa wakas, nakita na kita. Maligayang pagdating sa 2029.
Panglimang pagsasanay sa pambansang kompetisyon sa tayong mag-anyaya, kaya't nating anyayahan. Zoe. Unang ronda, pagtuon sa seguridad sa internet, magkakampi na nagkakainitan. Unang sumabog sa depensa ng kalaban. Mga estudyanteng nagbabantay sa depensa. Makakapasok. Gamit namin ang iba't ibang kulay para magrepresenta ng mga estudyante. Dahil tumigil si estudenteng si Lincia Otang sa kanyang paglaho. Mayroong 6 na natitirang manlalaro ngayon. Si Lincia Otang. Siya ang kilalang plagiaristang estudyante ng Universidad ng Jihyo. At ngayong umaga bago ang laro, nagmadali pa siya. Nagwawala pa nga pala hanggang sa binagsak niya ang computer. At alam naman natin na siya ay isang genius sa computer. Siya nga. Lahat ng iyon ay reputasyong nakuha sa pangungopia. Sa huli ay masasagasaan din. Itinapahayag ko na opisyal nang magsisimula ang paligsahan. Gian. Pingsi. Zoe. Zoe. Talaga napakadaktil ni Tito Chen. Dinadala ko pa ito. Kundi, Tito Chen, talaga akong anak ni Chairman Lin. Si Lin Jianhua, totoo talaga. Kung hindi maniniwala ka, Miss, maaari mong tingnan ang dokumentong ito. Paano niyo naman? Magkakaroon ng aking fizzy na impormasyon. Ganito kasi, Ginoo. May annual na medical check-up ang inyong paaralan. Nakuha ng Lin ang iyong blood sample. Napakadali lang nito. Ngunit, nakarating na ang Ginoo sa bahay. Detalye. Maaari mong tanungin ang Ginoo. Ang husay ni Zulhi. Ang bilis niyang makakain ng isa. Narinig ko na ang estudyanteng ito. Hindi pa nga nag-aaral ng compute. Kundi isang magandang estudyante sa wika. Kolehiyo ng wika. Ang galing-galing talaga yun. Na. Ang panalo sa laban na ito ay ako lang na makapasok sa Lin Group. Sana lang ako. Ako ang nag-a-announce. Unang ronda, si Zulhi ang sumikat. Si Huang Xiaqi, si Zhao Xi, si Liu Yi at 4 na karagdagang sumikat. Magbigay tayo ng palakpakan para sa kanila. Ikalawang laban, ang natitirang 4 ay maglalaban-laban. Sa loob ng itinakdang oras, na makakapasok muna sa depensa ng kalaban at makuha ang pangunahing datos ay gusto. Mangyaring maghanda ang mga kalahok. Opisyal na nagsimula ang laban. Taking lang. Sabi mo si Lady Z. Magaling siya sa laban-laban. Bakit siya pupunta sa program ni Lin Xiaotang? Sa tingin ko, maaari niyang talunin si Xiaotang ng walang problema. Dapat. Gusto mong matutunan ang bagong paraan. Pansinin mo mabuti ang labanan. CJ. Xiaohui. Handa ka na para sa pagsalakal. Si
Simulan natin. Talagang masaya at puno ng saya. Isang laban. Ikalawang round. Ipinahayag ko na si Zhonghui at Huang Xiaoqi ay nakapasok. Itong mga batang ito, talagang kahanga-hanga. Pagsusuri. Ikatlong ronda ng paligsahan. Ay ipapakilala ng natitirang dalawang estudyante. Isa-isa silang ipakikilala sa inyo. Sa proseso ng laban kanina, ang ginamit ng mga pamamaraan ng depensa ay susuriin ng mga guro ng hurado upang pumili ng kampiyon. Una, pakiusap, tawagin natin ang ating estudyanteng si Huang. Ginoong Lin, anong may tutulong ko sa iyo? Baka naman naisip mo na? Tama ka. Tumulong ka sa akin. Papayagan kitang mangibang bayan. Lin Xiaotong. Sino yun? Huwag mo nang alalahanin yan. Ang importante ay, gusto kong mapahiya siya at mawala ng respeto. Pagkatapos magtagumpay, kung gusto mong pumasok sa Lin Corporation, hindi naman ito imposible. Gamitin mo ako. Huwag namang masyadong pikon. Sa huli, pareho lang nating nakukuha ang gusto. Anong palagay mo? Sige na nga. Pangalagaan ang seguridad sa internet, bumuo ng ligtas na network. Susunod si Zhonghui. Zanting, umaasa akong susundin mo ang iyong pangako. Sa kompetisyong ito, tiyak na mananalo ako. Mayroong isang malaking sorpresa para sa iyo. Zhonghui. Hindi maganda. Ang aming proteksyon na network ay inaatake. Ano ba ang nangyayari? Patuloy pa rin ang kalaban. Nasubukang ilipat ang ating pangunahing datos. Agad na palakasin ang depensa. Napasok na ang ikatlong zona. I-activate ang backup na plano. Hindi epektibo ang backup na plano. Napakabilis ng atake ng kaaway. Ang core na ito ay masyadong komplikado. Dali, dali, dali. Kumusta kayong lahat? Ako si Zhonghui, ang kalahok sa kompetisyon ngayon. Ang nakita ng lahat kanina. Itong programang ito. Ang paligsahan sa teknolohiya ng network ngayon. Isang espesyal na programang itinakda. Tinawag ko itong labanan ng matakaw na ahas. Sa programang ito, nagdagdag ako ng napakaraming teknolohiya sa seguridad ng network upang masira ang depensa ng ibang kalaban. Kaya sa laban na ito, nakuha ko ang tagumpay. Salamat sa inyong lahat. Gawa ni Zuna estudyante. Kahit mula sa pagganap o sa katatagan, ito ay isang napakahusay na likha. At sa mga unang dalawang laban, ang kanyang pagganap ay napakahanga. Ipinahayag ko, panglima, ang unang lugar sa ika-15 paligsahan sa internet at teknolohiya. Ang unang pwesto sa paligsahan sa teknolohiya ng internet. Sandali lang. Pagsusumite, sir. Tapos na ang inspeksyon. Ito ay nagmula sa computer na ito. Nag-ugat ang atake. Ginoo Ginang, kayo ay sangkot sa pag-atake. Sa sentro ng seguridad ng impormasyon. Sumama sa amin. Ano? Ano? Ikaw, nagkamali kayo, siguro. Sir, mayroon ba? Mali na naunawaan dito. Mali na naunawaan. Ang mga ebidensya ay narito lahat. Anong mali na naunawaan? Zhonghui. Zhonghui, ano ang nangyari? May problema ba ang computer? Katatapos lang.
Sa device na iyong ginamit, inaatake ang ating bansa. Magmaneho, papunta sa lugar ng kompetisyon sa internet. Sandali lang, Ginoo. Sinabi ng Ginoo sa iyo, na kailangan mong umuwi. Naiintindihan na. Ang kagamitan na iyong tinatakbo, ay umatake sa amin. Pambansang sentro ng seguridad ng impormasyon. Kung hindi dahil sa mga tauhan ng seguridad, na nagpahusay sa firewall, baka ang pangunahing impormasyon, ay naisip mong ninakaw ay 1-0. Fast PUA. Bakit ka pa nagkukunwaring inosente dito? Paano ito posible? Kakalabas ko lang sa laro. Anong info center ang sinasabi mo? Wala akong kaalaman tungkol dito. Ako, may pagkakamali ba? Kami ay, mga karaniwang estudyante. May hindi pagkakaintindihan ba? Ako ang bahalang mag-imbestiga. Ngunit ngayon, ikaw, kailangan niyo akong samahan. CJ, ako ay inosente. Anong karapatan niyo para arestuhin ako? Kayo ay mga sheriff. Maaari na bang basta-basta kayong mang-aresto? Ito ay paninirang puri. Wala akong kinalaman dito. Kayitain ninyo ako. Sandali lang. May ebidensya akong mayroon. Ang lahat ng ito, ginawa ni Lindsay Otong. Wala ito kay Zugwid. Ako rin ay maaaring ipakita. Ito lahat ay ginawa ni Lindsay Otang. Sino si Lindsay Otang? Ano kaya ang nangyari dito? Sir, si Lindsay Otang din ay isang mag-aaral sa kompetisyon. Pero nag-withdraw siya sa Midway. Wala na siya sa lugar. Ginoo, si Xiaohui ay walang kasalanan. Process. Lahat ng ito ay sinulat ni Lindsay Otang. Ebidensya. Nasa cellphone lang ito. Ang ibig mong sabihin, ang kanyang programa ay isinulat lahat ni Lindsay Otang. Ang kanyang programa ay isinulat lahat ni Lindsay Otang. Huwag ba'y kopyahan iyon? Sige ba? Si Zoe pala. Nakokopya niya si Lindsay Otang. Hindi. Hindi ako ang nakokopya. Sila. Sapat na. Naiintindihan ko ang sitwasyon ninyo. Pumunta. Sa mga susunod na sitwasyon, kukumpirmahin ko kay Lindsay Otang. Ngunit ngayon, sumama kayo sa amin. Dalhin mo ito. Halika na. Dapat na ring matapos ang mga bagay na ito. Ginoo, bumalik na ang Ginoo. Naiintindihan. Sa wakas, makikita ko na ang Ama. Anak na babae, halika, umupo. Bumalik sa bahay. Sanay ka na, di ba? Sige na lang. Noon, kung hindi dahil sa labis na paghihirap ng tatay, na inaatake ng mga nagpapautang, hindi sana siya napilitan. Ilagay ka sa bahay ang punay. Anak na babae, hindi mo ba ako sisisihin? Sa mga nakaraang taon, naging mahirap para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, nakauwi ka na ng maayos. Sigurado, babayaran ka ng mabuti ng tatay. Ayos. Oo nga pala, mayroon ka pang isang kuya, na ang pangalan ay Lins Hunting. Siya ang anak ng iyong tiyuhin. Kung mayroon kang mga katanungan sa hinaharap, maaari mong direct ang hilingin siya. Kuya. Narito pala hindi lang ako may tatay. May kuya pa ako. Sino pala siya? Chenting. Siya ang iyong kapatid na babae. Lindsay Otang. Ako si Lin Chanting. Kumusta ka, kapatid? Ang kuya na ito, parang hindi siya gusto ko. CJ, kayong magkapatid, dapat ay magkasundo kayo. Si Otang, dapat mong pamahalaan ang kumpanya. Ikaw, dapat mo ring tulungan siya. Iyon ay natural. Na, ate, narinig ko na magaling ka sa cybersecurity. Kumusta yung laban na iyon? Bakit hindi ka sumali? Paano niya nalaman to? May kinalaman ba ito sa kanya? Tungkol ba ito sa kanya? Parang kilala ka ng kuya ko ng gusto. Sige na, umalis na. Lahat ng yan ay umalis na. Huwag nang banggitin pa ang tungkol sa paligsahan. Muling huwag nang pag-usapan. Kami ay mula sa pulisya ng lungsod. Sino po ang si Lindsay Otang? Ako ay, ayon sa pagsisiyasat, ikaw ay may kaugnayan sa isang kaso. Sumama ka sa amin saglit. Mukhang ang kapatid kong ito ay nagkakaroon ng problema. Kailangan mo ba ng tulong ko? Wala nang kailangan. Si Otang, ayos lang. Sige na, Pangulo.
Maghintay ka na dito muna. Tatawag ako ulit para pumasok ka. CJ. Xiao Tang. Dumating ka rin pala. Xiao Tang. Nandito ka para tulungan si Xiao Hui. Para linawin ang bagay, di ba? Linawin. Anong sinasabi mo? Ikaw. Ang programa hindi ba ikaw ang sumulat nun? Kaya dapat ikaw ang tumulong kay Xiao Hui. Para explain natin yan ah. Sige, mag-explain na lang tayo. Huwag mo ngang ipaglaban. Narito bang oras kong sumulat ng programa para kay Xiao Hui? Sige na, huwag mo akong pinagbibintangan. Hindi ko kailanman kilala siya. Huwag mo akong ipaglaban dito. Na-impluwensyahan mo ba? Si Xiao Hui. Ang virus sa programa ni Xiao Hui. Ay nilagay mo ba? Kailangan mong explain dito sa akin ngayon. Jiang Xia. Hindi naman akong tanga para hindi malaman kung ano ang ginawa ninyo sa akin. Alam kong may virus si Xiao Hui sa programang computer niya. Hindi naman ako kasama sa iyon. Xiao Tang. Alam mo lahat. Tama yan? Tama ba? Hindi ko alam. Magpakatotoo ka. Kahit sa opisina hindi ka pa rin tapat. Lin Xiao Tang. Anong nangyayari sa programa ko? Alam mo nang malinaw. Naiirita na ako sa'yo. Mas mabuting aminin mo na ang nangyari. Kung hindi, ang lalaki ko ay pangulo ng grupo ni Lin. Kung malaman niya, siguradong hindi siya magpapatawad sa iyo. Rin Chanting. Lin Xiao Tang. Sumama kayo sa amin. Si Lin Xiao Tang, tama ba? Alam kong tinawag ka rito. Bakit ka nandito? Wala akong alam. Paalala lang sa'yo. Tungkol sa ika-15 komperensya sa cybersecurity. Mayroon kang ano pang gusto sanang masabi? Wala. Kilala mo si Zubi? Hindi ko kilala iyan. Lainan, paano ang dalawang programa ninyong dalawa? Bakit pareho na pareho? Hindi ko rin alam. Anong nangyayari dito? Nasa paaralan ako. At siya, wala talaga kaming kontak. Walang kahit anong ugnayan. Tinatanggap na ni Zubi. Sila ang dalawang kaibigan niyang humiling sa iyo na maglagay sa iyong computer ng surveillance device upang nakawin ang iyong programa. Tama nga. Alam mo ba tungkol dito? Hindi ko alam. Sa kanyang code, natuklasan namin ang maraming mapanganib na virus. Pero, si Zubi ay walang alam sa code. Walang kaalaman sa programming. You know, anong sinasabi mong biro? Walang alam sa code. Pumunta siya sa kompetisyon. Nasa laban siya mode. Nakikipagkompetensya sa iba. Hindi magkaiba. Gumamit siya ng mga pandaraya. May mga tao sa likod na nag-operate. Siya ay nagpapanggap lamang. Ngunit dahil dito, kailangan niyang mangopya. Gino. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan. Saan ko ba alam? Saan ba nanggaling ang virus sa kanya? Hindi naman pwedeng walang dahilan to. Na basta na lang akong akusahan. Ngunit natagpuan namin sa computer mo ang koneksyon kay Zubi. Eksaktong parehong virus. Paano mo ito ipapaliwanag? Ano? Eksaktong pareho. Nag-aaral kami ng cybersecurity. Siyempre, kailangan marunong tayong magsulat. Pagsasalungat ng atake at depensa. Kung gusto mong manalo sa laban, kailangan mong malinaw na alam kung ano-ano ang mga virus sa programang ito para magawa mong maghanda ng tamang depensa. Yung mga programang ito ay bahagi ng araw-araw ko. Ginagamit para sa pagsasanay. Walang problema, di ba? Pero lahat ng virus na ito, na-duplicate ni Zubi na walang alam sa code, ay kinuha niya lahat. Dapat. Di ako ang may kasalanan, di ba? Ayos lang, yan, Lin. Salamat sa iyong pakikipagtulungan. Tungkol sa kasong ito, ngayon ay, dito muna tayo magtatapos. Kung may mga katanungan pa, ay makikipag-ugnayan kami sa iyo. Ayos. Dito, Chen. Bakit ka nandito? Sabi ng sir na pumunta ako dito. Gabi na ganon. Baka delikado. Dito, Chen. Sumama ka ba sa tatay ko? Ilang taon na ba? Dapat mga 10 taon na. Noong mga panahong iyon, kung hindi ako sinagip ng Ginoo, naging kaluluwa na ako ng ligaw. Oh, kaya, kailangan kong tulungan ang Ginoo. Nahanap ka na. Siya talaga, ay talagang nag-iisip, na kailangan kang dalhin pa uwi. Ngayon, sa wakas, sandali lang. Kung ang lahat ay tulad ng sinabi ni Kaioshu,
Bakit hanggang sa aking kamatayan? Hindi kailanman lumitaw ang Lin. Kaya Otang, umupo ka. Oh, ang henyo ng computer ng pamilya namin ay bumalik mula sa presinto. Hindi tulad ng iyong girlfriend. Siya ay hindi na bumabalik. Anong sinasabi mo? Hindi ba? Si Zuhi ay ang iyong girlfriend, di ba? Hindi mo ba alam? Ang iyong nobya at ang dalawang sumusuporta sa kanya. Halos baliw na sa kaba. Hindi ka ba balak tumulong bilang bayani at iligtas siya? Lin Xiaotang, nire-rekomenda kita. Mag-control ka sa bibig mo. Zhang Ting. Si Xiaotang ay aking anak na babae. Siya ang magiging tagapagmana ng Lin. Magsalita ka. Mag-ingat ka sa iyong tono. Kaya pala hindi ko maintindihan. Wala akong galit kay Zubi. Bakit niya ako pinagsasagwatan? Sige, may tao. Hindi naman akala ko ayaw nila akong bumalik. Totoo talaga. Mas mabuti pa kung mas maliit pa lang kami. Xiaotang, sumama ka sa tatay mo. Xiaotang, alam ng papa, na patuloy kang nag-iisip tungkol sa pagkatalo sa huling laban. Ngunit, naniniwala ang papa sa iyong kakayahan. Ikaw ang pinakamahusay na anak na babae. Ni Lin Jianhua. Hindi ito dahil sa isang laban. Dapat kang magdalamhati. Tatay, para sa iyong kapatawaran. Ito ang bagong produkto ng kumpanya na ilalabas sa mga susunod na araw. Darating ang panahon, maaari mong dalhin ang iyong pinakamahusay na gawa. Totoo ba, Ama? Siyempre totoo ito. Darating ang panahon, i-anunsyo ko pa sa publiko na ikaw ang aking tunay na anak. Ito ay Lin, ang magiging tagapagmana. Sa press conference na ito, maraming mga pangunahing tao ang dadalo. Kailangan mong ipakita ang iyong kakayahan. Itinatag ng Lin. May bahagi ako dito. Siyempre, hindi ako magbibigay ng walang laban. Nasaan ang larawan? Kahapon lang nandito pa iyon. Kahapon nandyan pa. Ngayon hindi na makita. Ganun lang, ayaw. Masyado bang ipakita sa akin ang larawan? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Lin Jianhua. Lin Jianhua, kilalang sirkal na negosyante, nakilala bilang tagapagtatag ng pamilyang Lin. Kasama ang kanyang kapatid na si Lin Jianghu. Sa gitna ng malakas na kompetisyon, naging tagumpay, naging pangunahing kumpanya sa lungsod. Ngunit noong ika-25 ng Abril, 2 tao na naglalaro sa dagat. Nabagsak ang cruise ship. Si Lin Jianhua ay nailigtas. Ngunit si Lin Jianghu ay hindi nakaligtas, ang katawan niya ay hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natagpuan ang labi. Sa kabila nito, ito ay isang sakunang sa dagat. Kasing pareho. Magkapatid na kambal. Tama nga, mayroon ka pang isang kuya, na ang pangalan ay Lin Zhanting. Siya ay anak ng iyong tiyuhin. Kung sakali, na nagpalitan ng pagkatao ang tiyuhin at ama, sino ang makakapagsabi ng kaibahan? Hindi. Hindi posibleng mangyari iyan. Napakatakot naman ngunit tunay iyan. Paano kaya maaaring magkaroon ng ganitong kakaibang bagay? Ngunit noong ika-18 ng Abril, naglabas ang resulta ng pagsusuri. At sa ika-25 ng Mayo, nangyari ang aksidente sa barkong 25. Talagang kailangan mong hindi magdududa dito. Ano ang relasyon sa pagitan nila? Naririto lang akong malaman ang katotohanan. Sa pamamagitan nito lamang, Gino.
Papa. Pagsiguro, hindi mo ba takot na marinig ng batang babae? Pero tatay, yung batang babae na yun, parang may nalaman na. Kailangan na nating maghanda. Yung batang yun, katulad ng tatay niya. Sobrang talino. Tara. Halos nahuli na tayo. Ngunit bakit? Tinawag ni Lynn Hunting ang kanyang tatay. Anong ibig mong sabihin na parang tatay ko ako? Anong ibig sabihin nito? Talaga bang? Talaga bang? Lahat ay nakasalalay sa iyo. Maligayang pagdating sa lahat. Sa Lynn Group, pagsisiyasat ng bagong produkto. Ang kaganapang ito, di lamang para sa amin. Ang pinakabago naming gawa. Ama, ang magandang palabas ay magsisimula na. At saka, mula sa aking minamahal na anak na babae. Personal na dinisenyo, at binuo na bagong produkto. Kaya, inaanyayahan ko ang aking anak na babae, Lynn Xiaotang, na umakyat sa entablado, upang magbigay ng detalyadong paliwanag sa lahat. Magandang araw sa lahat. Ako si Lynn Xiaotang. Hindi mo ito matatalo. Siya iyon, nagdulot si Zhu na babae na mapunta sa kulungan. Isa siyang magnanakaw ng plagiarismo. Bakit hindi pa rin siya nakukulong? Walang hiya talaga. Ganito. Hindi karapat-dapat manirahan sa Tsinghua University. Siya nga, ang dahilan kung bakit nakulong si Ken, Sir. Siya ang plagiarist. Bakit hindi pa siya nakakulong? Walang hiya talaga. Tama. Ganitong tao. Hindi karapat-dapat sa Universidad ng Tsinghua. Anak ng Lin. Bakit ganitong tao? Tama. Sobra na ito. Umabot pa sa pangungopya. Hindi lang pangungopya. Nanghihimasok pa siya sa mga kaklase. Naidala pa ang tao sa presinto. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat. Pumasok sa grupong Lin at sa pamilya Lin. Tama, tama. Mukhang hindi makapaghintay ang kuya. Gusto niyang makipagtulungan sa aking unang proyekto. Anong klaseng software ito? Ito ang bagong disenyo ko. Isa itong software na nakatutok sa proteksyon ng privacy ng user. Gamit nito ang pinakabagong sistema ng Lin Group. Tiyak na mapoprotektahan ito nang gusto ang seguridad ng impormasyon ng user. Mukhang maganda nga ah. Ano ang naging dahilan ng inyong pagdidisenyo ng software nito? Dahil ako ay biktima ng paglabag sa impormasyon. Biktima ng paglabas ng impormasyon. Ano ang nangyayari? Tulad ng nakita sa forum kanina, naging dating ko ang kinuha ang aking impormasyon ng identity. Pinagsusulatan ng buong direksyon ang aking computer. Hanggang sa ang aking mga tagumpay sa kompetisyon ay kinuha din at inakusan akong magnanakaw ng gawa. Bagaman pagkatapos ay nakarating siya sa muling paglalatag ng batas. Ngunit nawala ko ang pagkakataon sa laban. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang pangalang nagnakaw. At lahat ng ito ay dahil sa aking kapatid na si Lynn Hunting. Bola mo yan. Wala talagang alam si Zuri tungkol sa software ng computer. Wala siyang kaalaman. Hindi niya talaga naiintindihan. Ano mang monitoring software? Tanging ikaw lang. Bilang boyfriend ang nakakaintindi. Ikaw ang sisi. Ganito palang pagbibintang. Sa kanyang sariling kapatid, ang forum ay nagsabi na si Vizin ay nilolokohan lang daw. Narito pala si Janting Lin na tumulong kay Vizaw sa pagkopya. Pero huwag kayang mag-alala. Ang software na ito ay nagdagdag din ako ng pagsusuri sa mga kagamitan sa pagmamatchat. Kapag may sinumang nagtatangkang magnakaw ng privacy ng mga gumagamit, ito ay mahahadlangan ng software na ito. At nagdagdag pa ito ng anti-tracking system. Maaaring i-trace sa tapat na kopyahin. Galing talaga. Ang galing ng taong ito. Paano kaya siya maging kopyahin? Magbibigay ako ng 65 milyon para sa software na ito. Magbibigay ako ng 65 milyon. Magbibigay ako ng 6 na milyon. Maraming salamat sa lahat. Sa pagmamahal sa mga gawa ng aking anak na babae. Tungkol sa pagbili, pag-uusapan natin sa susunod. Ngayon naman, inaanyayahan ko ang aking minamahal na anak na babae para ipakita sa lahat ang kanyang ikalawang obra. Susunod ay ang pangalawang produkto. Ano ito? Hindi ko pa nga narinig ito. Ito ang pangalawang software ko. Ito ay isang software para sa pagkilala ng boses. Maaaring suriin at kilalanin ang mga signal ng boses na may mga natatanging katangian upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng nagsasalita. Ang galing naman. Paano kung magkakaparehong kambal? Siyempre, kaya rin, nagdagdag kami ng pinakabagong teknolohiya sa pagsusuri. Ito ay may mataas na katumpakan sa pagkilala ng boses.
Maabot ang porsyento ng 99.9. Kahit na sinasadya ang pagbabago ng boses. Mga kambal, madali pa ring makilala. Noong araw na iyon, napaka-astig. Ama, gusto mo bang umakyat sa entablado? Bilang unang, gumagamit nito. Si Otang, ngayon ay ang ating bagong produkto. Na paglulunsad, masyado nang masikip ang oras. Subukan, hindi na kailangan. Pero tatay, ang press conference, ibig sabihin ay ipapakita natin lahat. Ang kakayahan ng software, di ba? At ikaw at ang pinsan mo, ay magkakatwin. Ikaw ang unang gagawa, ng karanasang gumagamit, walang mas angkop pa. Anong balak ng batang ito? Ayos lang. Ama, kailangan mo lang, sabihin ang isang salita. Maligayang pagdating sa lahat, ng Lynchy Group, na bagong paglulunsad. Bakit nagkamali sa pagkilala? Anong nangyari? Anong nangyari? Pasensya na, mga kaibigan. Ang aming backend search, nararamdaman ang ilang pagkakaputol. Kaya't naging mali ang resulta ng pag-identify. Naging mali ang resulta. Naging mali. Talaga akong sorry. Pahintulutan kita ngayon. May mas magandang susunod na. Susunod ang huling produkto. Ito ay isang software para sa babala sa paglalayag sa dagat. Maaaring nitong suriin ang kabuuang kalagayan ng barko at ang ilalim ng dagat. Kung sakaling may panganib, ito ay agad na magbibigay ng babala, magpadala ng paalala sa kapitan. Software para sa paglalayag sa dagat. Ito ba ay tungkol sa insidente ni Lee na nangyari sa dagat? Nga, kung hindi, si Lin ay palaging nakatuon sa mga digital na produkto. Paano siya makakapunta sa dagat? Tama, at nag-upgrade ako dito. Kahit na may sumira sa katawan ng barko, maaari itong matukoy. Agad siyang ipahinto. Ang insidenteng iyon, hindi na dapat pag-usapan. Napakaraming tao mula sa malalaking kumpanya ang narito. Sigurado ka ba? Pigilan mo ang iyong bibig. Alam mo kung ano ang dapat sabihin. At ano ang hindi dapat sabihin. Ano ito? Hindi ito Abril. Ito ba ay resibo para sa rescue team? Hindi ba ito yung aksidente sa dagat? Ito ay noong ika-25 ng Abril. Pagkatapos ng aksidente sa dagat, ang tiyuhin ko, si Lin Jiangmo, upang mawala ang aking ama, ay nagbigay ng suhol sa rescue team. Ano? Lin Jiangmo, hindi ba siya nagka-problema? Kulang na ang kapasidad ng utak ko. Anong nangyayari dito? Si Otang, huwag ka nang magbiro. Bilisan mo. Ay off mo na ang computer. Kalokohan. Niloko mo ang aking ama. Noong pumunta sa dagat, naramdaman mo bang kalokohan ito? Dahil sa iyo, wala nang labi ang aking ama. Naramdaman mo bang kalokohan ito? Tungkol sa mga ginawa mo, anong kabuluhan ng mga ito ngayon? Anong kahalagaan ito ngayon? Huwag kang magsakala. Wala kang ebidensya. Pwede ba akong mabalitaan ngayon dito? Boss, magkano ang bilang ng tao na kailangan nating i-rescue? Isa. Lin Jiangmo. Isa lang. Hindi ba pare-pareho ang dalawa nilang lumalabas sa dagat? Huwag kang magbubulag-bulagan. Isa lang talaga. Huwag kang magsalita ng laban. Pang-aapi. Tutong lahat ito. Ako ang iyong ama. Lin Jianhua. Tawagin mo ang tao. Bilisan. Dalhin mo sa akin ang gunggong na ito. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Lin Xiaotang. Ikaw iyon. Ako ito. Mabuti ang iyong alaala. Sabihin mo, anong nangyayari? Aking opisyal. Iulat ko si Lin Jiangmo. Kasama si Lin Chanting. Na pinatay ang aking ama na si Lin Jianhua. At nagpepeke pa ng pagkakakilanlan. Para sa iligan na kita. Gino, paano mangyayari yon? Ang anak kong babae ay palaboy sa loob ng maraming taon. At nagkaroon ng sakit na pag-iisip. Nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Huwag kang maniwala sa kanya. Sira ang ulo. Nakita ko siya. Sa silid ng interogasyon. Hindi siya mukhang sira ang ulo. Sabi mo, siya ay nagkasala ng pagpatay. At pagpipeke ng pagkakakilanlan. Pero may ebidensya ba? Meron. Gino, itong bahagi na ito. Noong Abril, aking tunay na ama. At ang aking paternity test. Itong bahagi na ito. Ay si Lin Jiangmo. Ang paternity test na ginawa ko. Ay sapat na upang ipakita na si Lin Jiangmo. Ay hindi ang aking tunay na ama. Hindi. Si Otang. Ako talaga ang iyong ama. Ako ang nagdala sa iyo pa uwi. Ibinalik mo ako. Bakit mo ako ibinalik? Dahil gusto mo. Kontrolin ako. At pagkatapos ay sirain ako. Akala mo ba bobo ako? Murder, di ba? Nasa Beats the Drive. Lin's Hunting, nababaliw ka na. Anong pagpatay? Lin Xiaotang.
Mag-ingat ka, ako at ang tatay ko ay maghahabla sa'yo ng paninirang puri. Ikaw, sa wakas, umamin ka na. Gusto mong tapakan. May backup pa ako sa cloud na ilang daang files. Para sa'yo, dahan-dahan lang. Sapat na ba? Ikaw. Pangulong, ilalagay ko muli sa tamang pagkakasunod ang ebidensya ng pagpatay bago ko ipasa sa iyo. Dalhin. Mukhang nasa iyo na ang buong kumpanya. Ikaw ang bahala rito. Ngayon, halintulad ka niya. Matatag at mabilis. Pero, talagang nakakainis. Salamat sa papuri. Ipaliwanag mo nga, ano talagang nangyari noon? Bakit kailangan kang hayaan? Pinatay ko siya. Hindi ko naman. Linano iyon. Siya ang humiling na makasama ako sa dagat. Sabi niya, natagpuan ka na. Dapat tayong mag-inuman ng masaya. Siyempre, sasama ako sa lahat ng iyon. Pero, habang kami ay nagiging masaya, bigla niyang sinabi na ibibigay niya sa iyo ang lahat ng ari-arian ni Lin. Tanging dahil dito. Tunay lang. Nalaman mo na ba? Itinatag ang Lin. Hindi lamang si Lin Jianhua ang nag-ambag. Noong una, para makakuha ng pondo. Nagkaseryosong gastritis ako. Araw-araw akong nagpupunta sa negosyo. Sa mga buwan na iyon, wala akong nakakagising mula sa isang buong tulog. Ang pagtatag ng Lin, hindi lamang nakasalalay sa isang tao. Maaari mo talagang pag-usapan ito ng maayos kanya. Bakit kailangan siyang patayin? Pag-usapan. Sinabihan niya ako, ang tanging laman ng kanyang isip ay kayamanan. Sinumbat niya ako, na ako ay vampira. Ako ay vampira. Buong Lin na pamilya. Ikaw ang pinakamalaking vampira. Kinuha mo ang lahat, pagsisikap at sakripisyo. Paano? Dahil ikaw ang kanyang anak na babae. Maaari mo bang angkinin ito? Lahat ng ito. Hindi ko talaga pinahihintulutan. Kung maaari akong muling matingin, pipiliin ko pa rin. Nasira ka. Magsimula muli. Maaaring ito ang parusa ng karma. Mag-ingat ka. Nagsisinungaling ka. Hindi ako matatalo sa'yo. Ikaw ang vampire. Ikaw ang pinakamalaking vampire. Naaresto ayon sa batas, tinanggap ang nararapat na parusa. Papa, nagpayuhan kita. Magpasya kang umalis. Magpasya kang umalis. Magpasya kang umalis. Bakit? Anong ginawa kong mali? Si Lin Jianhua at si Lin Chanting ay gumigo ngayon. Nawalan sila ng posisyon. Ang mga mapagpalay ng pamilyang Lin. Tanging natitirahan na nila. Ngayon naman, ganap na ito ay tuyong at lubusang. Sa amin na. Ginagalang kung ano ang sinasabi mo, girl. Tatay, maaari kang mag-relax. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nakuha ko na ang liham ng pagtanggap mula sa Stanford. Ang pamilya Lin ngayon ay patuloy na umuusad. Kailangan ko ring patuloy na matuto para mapangunahan ng maayos ang Lin pamilya. Tiyak na papangunahan ko ang Lin pamilya para maging malaki at makapangyarihan. Hindi ko bibigyan ang iyong inaasahan.